Sa ilang pa mga paunahing balita na ganap ngayong linggo, pinangunahan ni ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Cebu noong nakalipas na 25 o Pebrero 25. Ang tema ng selebrasyon ay kapit bisig tungo sa pagbangon. Sinabi ng Pangulo, malawak ang tunay na diwa ng EDSA, ang bayanihan at pagkakaisa. Si Rocky Ignacio, ang ating tagapagbalita. Ipinagmalaki ni Pangulo Aquino na pamunuan ng lahing may paninindigan sa tunay na demokrasya at kakayahan na harapin ang mga hamon sa bansa. Ayon sa Pangulo, isa ito sa tunay na diwa ng EDSA People Power Revolution na sa unang pagkakataon ginanap sa labas ng Maynila. Sa ika-28 anibersaryo na may temang kapit bisig tungo sa pagbangon, minabuti ng Pangulo na idao sa Cebu ang Pagunita, ang lugar kung saan nagsimula ang pagbawi sa demokrasya sa mapayapang paraan. Ang Pilipinas ay babangon. Ang Pilipinas ay babangon. Ang Pilipinas ay aangon. Ang Pilipinas ay aangon. Ay magkaisa at magsama-sama. Sabay-sabay! Pero para kay Pangulo Aquino, nais itong mas maging makabuluhan ang pagdiriwang sa pagsasapuso ng tunay na kahulugan ng EDSA People Power Revolt. Ito ay ang gawing kabahagi ng ang komunidad na sinalanta ng nakalipas na kalamidad. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa karangalan mamuno na isang lahi na talaga naman pong hindi natitinag ng kung anumang pagsubok at pumbo ang pananampalataya sa buong may kapal. Dumating sa punto na binalik ang tama ugnayan, no, sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ibinalik ang kalayaan para talaga magkaroon ng pagpapalitan ng kuro-kuro at magkaroon ng sitwasyon kung saan ang pinakamagandang solusyon sa bawat problema ang makamtan. Alam naman po natin, no, Marcelo, isa lang ang sikat, isa lang nasusunod, isa lang ang may tanga ng katotohanan, isa lang ang tama. Kaya naman sa dulo po, sinabi na natin, tama na, sobra na, palitan na. Dinala ang okasyon ay kinatuwa ng mga Cebuano dahil pagkatapos ng 2 dekada, naramdaman na maging kabahagi ng kasaysayang na maging sa buong mundo. Sa tradisyonal na salubungan ng sibilyan at militar ang naghudyat ng pagbaksak ng rehimeng Marcos. Ginampanan ito ni na Senator Bam Aquino bilang Butch Aquino at ang aktor na si Dingdong Dantes bilang dating Pangulong Fidel Ramos na noon ay dating Deputy AFP Chief of Staff. Hindi lang naman sa EDSA nagalsan taong bayan ninyo. May Cebu, may Davao, napakarami ibang mga lugar. At palagi ko naman time na rin, di ba? After 28 years, ma-recognize yung contribution ng iba't ibang lugar. Pag-aalsa ng taong bayan yun sa buong Pilipinas at hindi lang sa Metro Manila. Yung in previous years, I'd like you to recall, no, na may mga nagsasabi, nagre-revise ng history, na yung pag-aalsa laban sa mga Marcos ay nangyari sa Maynila lang. So, I guess I want to highlight, partly, no, one of the reasons to highlight, na hindi Maynila lang, hindi NCR lang. Maraming mga ibang lugar at yung buong sambayanan ang umalsa laban kay Ginoong Marcos at sa kanyang pamumuno. Bagamat ginampanan ng iba pang papel ang key players ng EDSA Revolution, sinabi ng Pangulo, inimbitahan ang mga ito para sa iba pang okasyon na may kinalaman sa EDSA anniversary. Yung lahat ng mga key players na imbita. Pero ako 12 years old ng Marcelo, pinaroklama. Na ako ngayon. Nakakatanda rin naman sa atin maski papano yung mga marami doon sa key players. Pagka hindi ko inimbita lahat at kanina umaga sa dyaryo, nakita ko si President FBR, ginawa yung kanya yung traditional na pagtatalon, so may participation din siya in some other commemorative activities. Wala man ang selebrasyon sa aktwal na lugar na pinangyarihan sa EDSA, muling dinala ng Pangulo ang tunay na kahulugan nito sa mga komunidad na sinalanta ng mga nakalipas na kalamidad. Nais kasi ng Pangulo na matiyak na magtutuloy-tuloy ang pagbangon mula sa malaking pinsala sa buhay at ari-arian. Ito ang dahilan kung bakit dapat mas paigtingin pa ang pagpapaabot ng kaukulang tulong. Binigyan din ng Pangulo na 1 linggo mula ngayon ay titingnan niya kung natugunan na ang pangangailangan ng mga apektadong lugar katulad ng supply ng kuryente, partikular na sa Davao Oriental. Pinapaliwanag ko ngayon lahat ng kakulang departamento. Bakit naman over a year later, hindi pa nababalik ito? Tapos yun, medyo bureaucracy lang talaga. Nagkaturuan, nagkapasahan kung sinong dapat tumugon. Ngayon, pinadama ko na sa kakulang mga ehensya na hindi ako natutuwa sa kanila. Ibig sabihin nun, by next week, pinapalo up ko, kailan na ba magkakaroon ng kuryente or kailan kayo magsasubmit na resignation nyo?
No? Dalawa lang yun no? Simple lang naman akong kausap May trabaho tayo lahat, gawin niyo yung trabaho niyo or sorry. Okay, now, yung tingnan niyo listahan, haba talaga dito. Lahat lang kailangan i-vet, okay? I-vet, bakit niyo i-verify? Tama to. Kasi kailangan na yung tatayo natin, makakatulong doon sa komunidad na higit kaysa doon sa natin tinutulong itong mga iba't ibang mga infrastruktura. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Cebu.